Magandang umaga po sa inyong lahat. On behalf of Redeemed by Grace Baptist Church, dito po yan sa may Quezon City, malapit sa Muñoz Market, ay pinaparating po namin ang anibersaryong ika-13 taon bilang isang lokal na iglesia. Ngayon ko lang nalaman na ang pastor pala ninyo ang edad, yung edad ng aming bunsong anak. Akala ko matanda ka sa akin eh. Talagang diniin pa niya na 2 years old pa lamang siya. Kami ay isa ng lokal na iglesia. Hindi naman halata, hindi po ba? Nais kong mangaral sa ating kalagitnaan ng patungkol sa mga lokal na iglesia na dumaraan ng sarit-saring mga pagsubok ng kapanahunan ni Apostol Pedro. Marahil sabihin natin ay napakatagal ng panahon ito, ngunit mapapansin ninyo na ito ay naaangkop sa ating kapanahunan. Katunayan, ang hirap kapag ikaw ay iniimbitahan at tatanungin mo kung ano ang gusto mong ipangaral at pagkatapos ang sasabihin ay bahala na kayo, pastor. Basta ito ang aming tema. Hindi ko alam ang simulain ng lokal na iglesyang ito. Basta ang alam ko ay 13th anniversary bilang isang lokal na iglesia as a Reformed Baptist Church. At bago yun ay mayroon pang dating background kung bago kayo naging isang Reformed Baptist Church. Kung kaya't ganun na lamang ang aking dalangin na Lord, ibigay mo sa akin ang nais mong marinig ng kapatiran dito sa San Simon, Pampanga. Ang aking dalangin lamang sa aking pangangaral ay tulad ng laging inaalala o laging nagre-remind sa akin kapag ako'y tumatayo sa harapan ng Redeemed by Grace Baptist Church na makita nila si Kristo sa aking pangangaral. Wala nang iba na si Jesucristo lamang ang makita sa pangangaral. Hindi ang taong naitataas, hindi ang ministeryo ng lokal na iglesia ang naitataas, hindi ang mga accomplishments ng lokal na iglesia ang naitataas. Dahil ang lahat ng yan, kung ipapantay natin sa Panginoong Jesucristo, yan ay mga nasa baba. Magkaroon tayo ng tamang pagkakilala at pananaw kung sino ang ating Panginoon, ay maunawaan natin kung bakit sinabi ni Apostol Pedro ang kahalagahan ng biyaya sa buhay ng isang mananampalataya at sa buhay ng isang lokal na iglesia. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang 1 Peter chapter 5, at ito ay simula sa verse 6 up to the last verse ng talatang ito. In verse 14. This is the word of the Lord. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God.
stand firm in it. She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. Alam nyo, lalagyan ko muna ng timer ang aking pangangaral dahil may ugali akong lumalagpas. Bakit kinakailangan natin na masabi na we should humble ourselves before God? Ano sa palagay nyo ang kadahilanan kung bakit tayo ay kinakailangan makitaan ng kababaang loob sa harapan ng Diyos? At ano ang kadahilanan kung bakit ito ang sinabi ni Apostle Peter sa mga, alam nyo, itong kanyang sinulatan ay hindi lamang sa isang lokal na iglesia. Ito ay sulat sa mga scattered churches sa Asia Minor. Kung makikita ninyo ang chapter 1, ay naroong binanggit niya ang mga iba't ibang mga lokal na iglesyang ito nang sinabi niyang to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. In fact, wala akong nakitang personal na pangalan na binanggit niya sa sulat na ito maliban kay Silvanus na kanyang kasama sa ministeryo. Kaya I would assume na wala siyang masasabi kong intimate na relasyon dito sa mga kapatirang ito na nagsipangalat sa iba't ibang mga lugar na ito. At kung ito ay tinatawag nating Asia Minor, to give you an idea kung gaano kalaki ang lawak ng kanyang pagsulat na ito ay mas malawak pa sa Luzon. Kung titignan natin ang recipients nitong mga iba't ibang mga lugar na ito. And so, this is how wide ang instruction and letter ni Apostle Peter sa mga Christians na ito. And, well, reading from other materials, bakit ba sila tinawag na mga nagsipangalat? Anong dahilan kung bakit sila ay nagkawatak-watak? Well, this was the time ng tinatawag nating kapanahunan at kapangyarihan ng Roman Empire. At nung panahon iyon ay nandoon ang colonization ng Rome. At ang isang part on how to colonize a certain place or certain locality or isang lugar ay magpapadala ang Caesar o ang emperor ng mga nasa Rome o ng saklaw nila at doon ilalagay sa mga iba't ibang mga lugar na yan. There are times na pabor sa kanila ito na pumunta at sila ay ma-relocate dahil may bayad, dahil merong incentive, at ikalawa ay dahil maaari silang maging citizen ng Roma, which that time, parang ikaw ay naging citizen ng first world country. Kaya ganito ang isang pamamaraan ng Roman Empire on how to take hold of the world, na sila ay magpapadala first ng mga Roman soldiers, at ikalawa ay ang mga nakatira at saklaw nila upang sa ganon ay mayroong control ng Roman Empire. Now, if you could just imagine, ikaw ay nasa Rome, granting for the sake of argument, na ang mga Christians na ito ay nasa Rome, o kaya nasa isang lugar na kasama mga pamilya, and then all of a sudden, nagkaroon ng edict o ng utos ang emperador na kayo ay dadalhin sa iba't ibang mga lugar na hindi nyo alam, na wala kayong kaalam-alam kung ano ang kultura ng pupuntahang ito. Kaya kasama dito ang mga Christians. At ano ang inyong mararamdaman? Bigla na lamang kayong sa utos ng ating Pangulo ay kinakailangan tayong pumunta sa lugar na ito for the very purpose na ito ay colonization
strategy ng empire. Kaya kung magkaroon tayo ng at least pagkaunawa, ito ang dahilan ng pagsulat ni Pedro na apostol. Kaya maaring masabi natin na nandoon ang encouragement ni Apostle Peter na kanyang sinasabi na kayo ay mga pinagpala. That you are the elect of God. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. And pagkatapos itong sinabi ni Peter, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. And so here is Peter's letter, and he wants his readers na tanggapin ang kanilang kasalukuyang pinagdaraanan, to accept the difficult times they are facing, na ito ay galing sa Diyos. Ulitin ko, that these difficult times ay galing sa kamay ng Diyos. But on the other hand, ito ay sinasabi nating probidensya ng Diyos, but on the other hand, ang sinasabi ni Pedro sa mga Christians na ito, that they are to be on guard against the devil's evil desire to take advantage of their circumstances to their own destruction. Kay dali na kasi na ang diablo ay mag-take ng advantage sa isang Kristiyano o pulutong na mga Kristiyano o maging sa isang lokal na iglesia na punong-puno na ng tanong, bakit nangyayari ito? O dumadaan para bang walang humpay at walang katapusan ang problema, para bang, Lord, wala bang time out sa amin? And yet, sinabi ni Pedro, oo, kayo ay nasa Asia Minor, and yet, itong pinagdadaanan ninyo, that you are not alone in these difficult times. And this is being shared by Christians throughout the world. At makikita ninyo ang diin ng sulat ni Apostol Pedro na kanyang sinasabi, because God is sovereign, kahit na ang inyong difficult times, kahit na ang inyong hardships, kahit ang inyong suffering, God is over them. And they can trust God to put things right. And God will strengthen them. God will empower them. And God will secure them. Kaya't maunawaan natin on a face value na ang concern ni Apostol Pedro dito ay ang tatanggap ng kanyang sulat ay mayroong confusion. They're now doubting about God's work. Kasi halimbawa, dumadami ang mananampalataya, dumadami ang naliligtas sa isang lugar, and then all of a sudden, dinisperse kayo. Meron tayong tendency ayaw natin na tayo ay bulabugin. Gusto natin lagi status quo. Gusto natin ganito tayo lagi. And then all of a sudden, ay biglang mayroong ayaw nating mangyari. And if I'm going to this direction na sila ay na-relocate for colonization purpose ng Roman Empire, paano yung mga mahal mo sa buhay? Paano yung mga nakasanayan mo na at iyong iiwanan? And so Peter's stated concern implies that the situation of his readers was causing them doubt or confusion about God's work. At nasa Diyos pa ba ako? Nandun pa ba ang presensya ng Diyos sa akin? And there's this tendency or temptation to abandon or at least waver in
At dito niyo makikita na ito ang totoong buhay na isang Kristiyano. That Christian faith is indeed a life full of struggles, suffering, trials, at ito ay may dahilan. Nabanggit ng iyong pastor, si Pastor Ramin, kami ay galing sa charismatic fold. More than 10 years akong preacher ng charismatic church. Hindi ko alam kung meron dito nanggaling sa charismatic. Sa amin, sa charismatic, ay laging masaya. At laging punong-puno ng blessing. Siksik, liglig, umaapaw ang pagpapala. Hindi kami sinanay na kapag may problema, ay ito'y galing sa Diyos. Katunayan, kung kayo ay charismatic ang background dati, you could relate sa akin na kapag may mga problema, ang tawag namin doon ay binding and loosing sa prayer, inuutosan namin ng Spiritong itong pumunta sa buwan. Dahil hindi ito para sa iglesia ng Panginoon. But if you go to the scriptures, at ito ang isa sa apostol ng Panginoon na nagsasabing, and this is how a church in this world experiences. Tingnan ninyo ang maaaring makita kong mga problema ng tinutukoy ni Apostle Peter dito sa buong letter nito ng first letter niya. Nandun ang problema ng iba't ibang social pressure. Of course, nandun ang physical and nandun ang psychological pressure. Makita rin natin dahil sila ay nilabas sa kanilang nakasanayan na lugar at dinala sa malayong lugar. And so merong exclusion on one side or one end. At ngayon sila'y darating sa isang lugar na hindi nila alam kung ano ang kultura nito. And there is this pagan way of life. Now, sila'y Kristiyano. And so there is this potential pull from the former pagan way of life. At napapaligiran din sila ng mga makang-akit na mga makasanlibutang pamumuhay. At meron din silang problema sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Noon pa man, meron ng tension ang mga mananampalataya sa isang lokal na iglesia. Kaya nandito ang turo ni Apostol Pedro kung paano ang relationship ng mag-asawa, kung paano ang relationship ng mga namamasukan, meaning kung ikaw ay isang employee sa isang employer, kung paano ka makitungo sa pamahalaan as a Christian. At dumarating at dumaraan na mayroong pagdududa about the reliability or reliability of God's promises at paano ang kinabukasan. At ito ang hindi napapansin ng karamihan ng mga Kristiyano sa ngayon at miski noon na mayroong tayong kaaway na di nakikita. And Satan is constant in tempting us and trying to destroy us. Kung meron tayong mga problema, kung meron tayong kaguluhan sa ating pagtitipon, at kung minsan iniisa-isa natin, bakit ba ganito ang problema natin? Meron bang isang magsasabing, gawa ba ito ng Diablo? Na tayo ay pag-awayin at pag-watak-watakin? Kung kaya't dito ay makikita natin na ang pakay ni Apostle Peter ay para sa Christian community. Ito ay para sa lokal na iglesia. At kanyang sinusulat na kayo ay dumaraan ng kasalukuyang mga problema, perhaps ito ay under ng new location at kinakailangan kayong magkaisa. At ang diin ni Apostle Peter is that know that you are in Christ.
At dito sa kanyang sulat ay kanyang tinuturo on how to cope as faithful Christians with the trials they must face. Anong gusto kong ipangaral sa ating kalagitnaan? Ang tamang pagkaunawa ng biyaya ng Diyos or even the nature of God's true grace, ito ang siyang aakay at gagabay sa atin kung paano natin pagkatiwalaan ng Diyos. Sa bawat sandali, sa bawat araw, at kung paano nating i-resist ang mga kaparaanan ng diablo sa ating buhay. Kaya nga't sinabi ko nga kanina na naroong ang sulat na ito ay mayroong warning, mayroong admonitions, at mayroong itong encouragement. Marahil, ang gusto kong unang tignan natin, simula sa talatang 6 ng chapter 5 ng 1 Peter, nang sinabi niyang, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour." Tanggapin natin, kapag tayo dumaraan ng mga difficult times as Christians, that it is from God's hand. Tanggapin natin na kapag tayo ay dumaraan ng mga karanasan na ayaw nating pagdaanan. Alam niyo, sino ba naman ang gustong dumaan ng mga difficult times? Ayaw natin ito. Pero kung ito ay dumaan sa atin, lagi natin sinasabing providensya ito ng Diyos. Well, kung providensya ito ng Diyos, anong ibig sabihin ng ito'y providensya ng Diyos? That this is from God's hand. At narito tayo ay tinuturuan ni Apostle Peter, katulad ng kanyang turo, and this is, I believe, na ito ay pautos. Be humbled. Humble yourselves under the mighty hand of God. It's an exhortation, and yet, ito'y napaka-importante sa isang Kristiyano. Humble yourselves. Pangalawa, be clear-minded. Maging alerto kayo. At pangatlo, bantayan ninyo ang gawa ng diablo. Kapag nababasa ko ang sinabi ni Peter, under the mighty hand of God, I am reminded of the Old Testament passages sa book of Exodus particularly, nang ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita at sa mga Egyptians. At laging nababanggit yung the mighty hand of God. And here, maaaring sinasariwa ni Apostol Pedro na ating sariwain ang mighty hand ng Diyos. Well, perhaps, nung kapanahunan ni Apostle Peter at ng kanyang pagsulat na ito, ang kanyang sinasabi, balikan niyo yung nakaraan. Balikan niyo kung paano niligtas ni Yahweh ang mga Israelita sa makapangyarihang kamay ng Paraon. Remember the mighty hand of God. And in fact, dito lamang natin makikita ang pagkabanggit ng the mighty hand of God sa book na ito ng New Testament. And it refers to a manifestation of the power of God. At yan ang Exodus. Now, meron tayong ikalawang Exodus. And what is our second Exodus? Nung tayo'y niligtas ng Panginoon, ng Diyos, sa kamay ng kadiliman, when we were delivered of God in Christ, ang tayo ay hawak ng diablo.
Dito papasok ang kahalagaan ng biblical theology sa atin. Tignan natin ang takbo ng kasaysayan kung paano ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagtutubos sa atin. Dahil dito, ay lalo ng turo ni Apostle Peter na hindi dapat tayo nakikipaglaban na ginagamit natin ang ating lakas. Si Apostle Paul, ang sinabi niya, tandaan nyo, we don't wrestle against flesh and blood. Kaya kapag meron tayong mga problema at meron tayong mga pinagdadaanan, hindi tayo nakaganito. At ito ang pinaliwanag ni Apostol Pedro, that if you are a Christian, indeed I will repeat, if you are a faithful Christian, ikaw ay mahuhusig. Sa aming prayer meeting, ay meron kaming pinagpipray ng mga persecuted Christians sa labas ng Pilipinas. Of course, wala akong nababalitaan kasi sa Pilipinas na talagang masabi natin persecuted tayo. Well, ito ba ay isang bagay na makapagbibigay ng papuri sa atin dahil meron tayong mahiganting relihiyon na kahit papaano ay may impluwensya pa sa pamahalaan kaya hindi tayo nape-persecute. Pero kapag dumadako kami sa mga bawat bansa na ang focus ay ang persecuted Christians, mapapansin natin that's because of the ruling government ay hindi Kristiyano. Kaya't ang kanilang pagpapahayag ng kanilang pagiging mga anak ng Diyos ay kasama dito na sila ay ma-ostracized, sila ay ma-persecute, at sila ay magkakaroon ng mahirap na buhay. Lalo na kung sila ay galing sa isang pananampalataya na hindi tinatanggap na talikuran ang kanilang pinanggalingang pananampalataya. And so here, sa puntong ito, kung bakit sinasabi ni Peter sa sulat na ito na kinakailangan silang magpakumbaba that they are to humble before God, is because persecution comes to faithful Christians. And this is not apart from God's will. Ikalawa, that they should recognize painful trials as a normal part of Christian life. Kaya kung wala tayong persecution and we are not being tested at hindi tayo dumadaan ng painful trial, ano ang dapat nating gawin? Kapatid, I would advise you, gamitin natin ang mga panahong yaon na tayo ay lalo lumago sa biyaya ng Diyos. Lahat ng mga kaparaanan na ibinigay ng Diyos sa atin para tayo tumatag, hanggang tayo ay nasa kapanahunan ng kapayapaan, ay gamitin natin ito. Hindi tayo dadalo ng prayer meeting kapag matindi na ang problema natin. Sa panahon ng prayer meeting, which I believed na kapag kausap ko ang mga pastor, ito ang pinakakonti na dinadaluhan. Alam niyo kung bakit? Bakit? Hindi kasi Lord's Day. Under ng regulative principle of worship, ang prayer meeting ay hindi kabilang sa Lord's Day. Normally kasi sa amin ay hindi nga Lord's Day. Well, kung titignan natin ang scripture na napakaraming turo ng panalangin ng walang patid, tumawag sa Diyos, at makita natin kung paano ang panalangin ay nakagagawa ng mga bagay na nakakagulat. Well, ewan ko. Kung sabihin nyo pa rin ay paninindigan yung reform, it's not part of the Lord's Day, I would exercise my liberty of conscience. And yet, God answers prayers. And yet, the corporate prayer availeth much. Akin yun, kasi a prayer of a righteous man, singular, availeth much.
Pero lagi ko nire-remind sa amin na corporate prayer of righteous men and women availeth much. Dito ko nga nakita na itong sukatan talaga kung gaano kainit ang pagmamahal ng Diyos. At kung naunawaan ng mga Kristiyano kung ano ang dahilan at kung bakit tayo nasa mundo at bakit kailangan nating magsama-samang manalangin, ang sukatan ay kung paano tayo on bended knees crying before God to seek His face. Alam niyo kung bakit? Dahil kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga pakana at paraan ni Satan sa lokal na iglesia. And the point is, kung bakit itong sinasabi ni Pedro, ng ating apostol, why do we need these things? Or why do we need these experiences o dumaan sa atin? Well, ang sabi ni Peter, it is God's purifying fire of judgment. Kailangan tayong masala. Naintindihan ba natin kung ba't sinasabing judgment begins in the house of the Lord? Kung mayroong judgment ang bahay ng Diyos, mas matindi ang judgment ng mga unbelieving people. Kung makita natin sa Old Testament, ang judgment ni Yahweh starts with the priest, starts with the leaders, king, and people. And there's this saying, kung ano yung hari, yun ang tao. Now, alam natin kung anong ginagawa ng Panginoon ngayon sa ating kapanahunan ngayon at ako'y talagang nasasaktan. Minsan ayoko nang magbukas ng YouTube kapag may mga latest na mga fallen leaders natin na ginagalang ko. And yet, ba't nangyari ito? Ang Diyos ang nagsyang kumilos. Nililinis tayo ng Diyos. Merong sifting process na tayo ay talagang dumadaan at pinipino kung kaya't meron tayong mga problema. Katunayan, dito nga magkakakilala na ng totoong anak ng Diyos, di ba? Sa problema. Kaya nung sinabi ni Apostle Peter, humble yourselves. Ano ba ang ibig sabihin nito? To be humbled implies a decision to remain faithful to Christ, even knowing that humiliation will result. Kahit maibaba ako, hindi lamang yung sinasabi nating, sige na. Dahil sinabing ako'y magpakababa, o ayan, nagpapakababa na. Ang point natin is, hindi natin itong sinasabing, pwede bang ang piliin ko ay, ako ay makitaan ng humility? Pwede ko bang i-reject ang humility na ito? Ang point, if we are Christians, sooner or later, we will be persecuted dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Alam niyo bakit? Kung ang ating Panginoon ay nakaranas nito at sinasabi nating meron tayong identification kay Christ, kaya sooner or later, kung wala pa tayong persecution na pinagdadaanan, of course, hindi ko sinasabing habulin natin ang persecution. Tulad ng ginagawa namin dati nung charismatic kami, hinahabol namin yun. Gusto naming ma-persecute kami. Kaya gumagawa kami ng mga paraan para ma-persecute kami. At pag na-persecute kami, yay! Ang point is, just be a faithful child of God. You'll be persecuted. Ang tinuturo dito ni Peter
is how Christians respond when they are being persecuted. Kapag sila'y dumadaan sa mga bagay na ayaw nila na maranasan, na pangit. And if we are suffering because of our faith, at ang sitwasyon natin ay talaga napakahirap, paano natin ito tutugunin? And so the command is to be humbled under God's mighty hand. To be humbled under God's mighty hand. Pumapasok ba sa isipan natin, bakit nangyari ito? Lalo na kung ikaw yung very active sa church. Lalo na kung ikaw yung laging, yung oras mo ay ibinibigay mo talaga sa gawain ng iglesia. O lalo na kung pati pananalapi mo talagang walang problema. Talagang para kay Lord. At pagkatapos, ay may biglang may kumatok na problema. Ano ang ating tugon? Christians are to acknowledge that such status conforms to God's will. And to accept it for that reason, dahil ito ang niloob ng Diyos na ating pagdaanan bilang mga anak ng Diyos. Well, again, sinabi rin ni Apostol Pedro dito ay, you are being persecuted because of Christ's name. Meaning, kayo ay inuusig at kayo ay dumadaan dahil kayo ay namumuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kayo ay nakakulong at pinipersecute dahil meron kayong ginawang kasalanan. Di ba? Magnanakaw ba kayo? Sinungaling ba kayo? Mandaraya ba kayo? Hindi yun ang issue. Ang issue ay kayo ay namumuhay ng may katapatan sa Diyos. At ang nangyayari ay meron kayong social humiliation. Just like what happened sa mga martyrs natin na mga pinatay at sinunog. That is an example ng kanilang pagpapakumbaba sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Susunugin ka na. Mamamatay ka na. Alam mo na na ito na ang katapusan mo. And yet, hindi sila nagmura o nagpamapalag at sinasabing, mumultuhin ko kayo. O kaya gagantihan ko kayo. They humbled before or under the mighty hand of God. Kung bakit sinasabi ito ni Apostle Peter, dahil pag tinignan natin itong verse 6, ay meron tayong makikitang purpose clause. Meaning, the willingness to submit to God's mighty hand ay merong dahilan. There is this purposeful at ano ang layunin at dahilan that God may exalt you at the appointed time. Kung kaya't, dahil tayo ay, alam niyo, tayo ay saklaw ng space and time, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. But because our God is outside of space and time, siya ang may likha nito, kung kaya't sinasabi sa atin, kapag tayo ay mayroong mga ganitong sigalot at mga problema, anong dapat nating gawin? Accept that this is happening is because God allowed it to happen. At sa halip na tayo ay ipagtanggol ang ating sarili, alam niyo kung bakit? Ito ang nagiging problema natin.
I was very thankful na narinig ko ang pastoral prayer. Bakit magulo ang ating samahan? Bakit kuminsan walang humpay ang problema? It's because of what? Ako ang tama. Kapag ikaw ang tama, isa rin ang tama, tatlo ang tama, apat ang tama, hindi ba't ang tinuturo ni Apostol Pablo rito, or rather ni Apostol Pedro, is selflessness? And the reason for humbling ourselves before the mighty hand of God is because God will exalt us at the appointed time. Maybe not in this world, pero maranasan natin ang future vindication ng mga mananampalataya maaring sa pagbabalik ng Panginoon. It is the exaltation and is yet future. But one thing is guaranteed, one thing is sure. God does not leave His people unsupported habang tayo ay dumadaan dito sa mga tinatawag nating difficult circumstances. Because God cares for you. Ano man katindi ang ating pinagdadaanan, gaano man kabigat, bear in mind that God cares for you. Kung kaya't naroon ang pagpapaalala sa atin that we must entrust ourselves to our faithful Creator and continue to do good. Kahit na nasa difficult circumstances tayo, continue to do good. Hindi yung nagbibilang tayo, Lord, binigay ko na sa ito. Sinabi mo, sinundan kita. Itong sukli mo sa akin. No, continue to do good. Kapag meron tayong alalahanin, meron tayong anxiety, hindi nyo ba napansin kung bakit tayo ay hindi makatulog? Kung bakit lagi tayong high blood? Kung bakit lagi tayong takot? Kung bakit pinapangunahan natin ang kinabukasan? Ayun ang dahilan. Kaya nga maga yung ating mata. Hindi pa nangyayari, tayo na ang direktor ng buhay natin. Ang totoo, we are marked by fear dahil yung sarili natin ang ating tinitignan. Kapag kasarili natin ang laging agenda at hindi tayo nagpapasakop sa makapangyarihang kamay ng Diyos, dito pumapasok ang anxiety at pagiging matatakutin. And so we are to be strong and lifted by knowledge of God's personal care and concern for His people. At kung minsan hindi ito nababatay o nakukuha sa pakiramdam. At dito sinasabi ni Apostle Paul, or rather Apostle Peter, that we are to stand fast against the devil. Sa imagery ng Old Testament book ng Daniel at sa New Testament ng Revelation, ang symbolism ni Satan or spiritual powers of darkness ay makikita natin sa sistema ng governmental powers. At itong powers that be na tinatawag nating ang mga pamahalaan natin is under the satanic powers. Kung kaya't ang Christians ay nagsasuffer. Anong description ni Peter sa ating adversary, the devil? He prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
Tingnan natin si Adam and Eve. Hindi naman umatungal si Satan, kundi siya ay nag-anyong, hindi ko alam, talaga ini-imagine ko gaano kaganda ang ahas noon kasi nakakausap. Hindi katulad ngayon, pag nakakita ng ahas, di ba, lumalayo. Ayan, makikita natin yung tukso kung papaanong nahikayat na si Adam at si Eve ay talikuran at i-disobey ang utos ng Diyos. Kung sinasabi natin, hindi na ako maisahan ng diablo. Natuto na ako. Alam ko na ang aking pinagdaanan. Well, si Adan at si Eva, walang kasalanan noon. Tayo ay meron pa ring remaining sin. Huwag tayo magpakasiguro na kaya ko to. At nakita rin natin ang tukso ng diablo kay Job. Everything was fine. Lumalaki ang aking negosyo kasi di ba dumadami yung kanyang mga cattles, masaya ang kanyang anak, and then all of a sudden nawala ang lahat. Nangamatay ang kanyang business, nangamatay ang kanyang mga anak, at siya ay may karamdaman na hindi niya maintindihan kung bakit. Ang di niya alam ay merong transaction sa kalangitan na pinahintulutan ng Diyos si Satan na saktan si Job. Huwag mo lang papatayin. In fact, makikita natin sa biblical theology that as Peter brings the devil into the picture, na masabi nating an immediate threat. Pero on the other hand, may sinasabi si Pedro sa atin. Sa inyong pagdurusa, sa inyong pinagdadaanan, God is using the threat that Satan presents through the hostility of society and government to prove those who are truly God's. At ganito ang nangyari kay Job. Ganito ba natin tignan kapag tayo ay may kaguluhan at may problema at kabigatan sa buhay? Na ako'y nililinis ng Diyos. At nagiging instrumento ng diablo o ng Panginoon. Ginagawang instrumento ang diablo ng Panginoon. Never underestimate Satan. Kapag umaatungal ang leon, ang mga kawan ng mga tupa ay tumatakbo sa kanilang pastol. At ang pastol at kawan ng tupa, laging dilat. Laging nagbabantay. Kung kaya't ito ang sinabi ni Peter, be watchful, be sober-minded, matino ang inyong isipan, be watchful. Dahil hindi kayo lulubayan ng diablo. And all you have to do is resist him firm in your faith. Dahil hindi kayo espesyal sa problemang yan, pinagdadaanan din yan ng ibang mga iglesia. Again, how to confront or anong response natin sa mga problemang ito? And as Peter conclude his letter, and this is with a strong note of hope, at ito ay mayroong papuri sa Diyos, ng kanyang sinabi,
Our God is the God of all grace. Isa lamang ang ating source ng habag at biyaya sa mundong ito. And this is the all-gracious God. At tayo kanyang tinawag into eternal glory in Christ. At lagi niyang sinasabing, itong tindi ng inyong kahirapan, this is only temporary. This is only temporal. Well, hindi ibig sabihin mawawala ang ating problema sa mundong ito, pero compare natin ang buhay natin sa mundong ito saka sa eternity ay napakaikli ng ating pinagdadaan ng problema sa mundong ito. And this is where yung future o yung tinatawag nating eschatological teaching ay napaka-importante sa atin. Dahil kung di natin matatakasan ang suffering at nariyan ang laging panganib ng kahirapan sa ating mga buhay bilang Kristiyano, saan tayo kukuha ng lakas? Kung ito'y napakabigat na pasanin, at ang sabi ni Pedro, our God is a God of grace. And God will Himself put things right. God will strengthen us. God will empower us. And God will secure us. God will put things right. Lagay natin lagi sa isipan, itutuwid ito ng Diyos. And God Himself will empower us. At may binanggit si Apostle Peter kung gaano kahalaga ang ginamit niyang metaphor ng spiritual house. At kung gaano kahalaga ang sinasabi niyang ito ang pundasyon ng isang gusali, ng isang bahay, which provides us for the strength that we need. At kapag ginabanggit ang spiritual house, ang sabi ni Peter, we are living stones. Dito mahalaga ang lokal na iglesia sa buhay ng isang Kristiyano. Ang lokal na iglesia is non-negotiable sa isang Christian. Dito natin marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dito natin makikita ang biyaya ng Diyos. Dito natin mararamdaman kung paano kumilos ang Diyos sa pulutong o pagtitipon ng mga mananampalataya. At kung babalikan ko yung aking sinimulan na historical background, tingnan nyo ang naging bunga nitong persecuted Christians na ito. Dahil nang sinabi ni Apostle Peter, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia. Sa church history, ay meron tayong matatandaang ang ama ng nasa Cappadocia, the fathers of Cappadocia. Sila lang naman ang pinanggalingan ng creeds na hanggang ngayon ay ating ipinapahayag. After 200 years, ay may mga lumabas na mga kredo na siyang naghumubog at nagpatibay ng ating pananampalataya. Sinunod nila at pinanghawakan ang sulat ni Apostol Pedro. Kung kaya't naroon ang sinasabi ni Peter, to Him be the dominion forever. Ang akala ng mga Romano, sila yung makapangyarihan. Ang akala ng mga Romano, sa pamamagitan nila ay may kapayapaan, yung Pax Romana. Kung kaya't sa kanilang engineering na talino, techniques ay
nagkaroon ng mga magagandang daan. No, it's not. It's the kingdom of God. At huwag mawawala sa isipan natin na ito ang takbo at plano na nangyayari noon, ngayon, at sa darating na panahon na ang kaharian ng Diyos ay patuloy na tumatakbo. Imulat natin ang ating mata na ang buhay natin ay hindi Pampanga lamang o pang isang lokal lamang. Ganun ba tayo tumingin? Ang sabi ni Pedro, kayo'y mga hinirang ng Diyos. At makita natin kung gaano kalawak ang paghirang ng Diyos sa atin. It is before the foundations of the world. And so, huwag nating maliitin ang ating kaligtasan, mga kapatid. Sinasabi ni Pedro ito that salvation is the goal of faith. At ngayon, ay nakikita natin ang buhay natin na tumatakbo pa rin ang redemptive story o work ng Panginoon. Natapos ito nung siya'y namatay sa krus, nabuhay na muli at umakyat sa langit. At ang inihintay natin ay ang final vindication when God will judge all people based on their response to Christ's gospel. At ang kaligtasan natin at ang kaligtasan ng mga nasa matandang tipan ng mga tao, it's the same. Hindi nga lang maliwanag sa Old Testament people, but it is by grace. Walang maliligtas kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Maging ang matandang tipan na mga naging matapat at sumampalataya sa Diyos, sila ay naligtas sa biyaya ng Diyos as well. Tulad natin, na tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. The only difference is, ang pagkakilala ng tagapagligtas ay hindi ganun kalinaw kaysa sa ating malinaw na pagkakilala kung sino ang ating tagapagligtas at walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At para hindi tayo mapanghinaan ng loob sa mga pinagdadaanan natin sa ating Christian life at pati sa ating lokal na iglesia, tandaan natin na ang Christian life and the church life dito ay hindi parang isang napaka-simpleng paghatag ng Diyos that you'll be fine. Kayo ay magiging masayang palagi. And we ought to be reminded ng tinuturo ng Scripture, especially si Apostle Peter, is the quality of life now na kanyang sinasabi sa mga Kristiyano on how to handle their day-to-day experiences when difficult times happen. And so Christian ethics must be grounded in a rightly conceived eschatology. Because for what one believes about the future will largely shape how one will live today. Sabi ng iba, eschatology is not that important. What matters is our salvation. I beg to differ. Napaka-importante ng eschatology, yung end time, dahil kung maliwanag sa atin kung ano ang ating end time, kung ano ang ating future, ito ang huhubog sa atin ngayon. Ano man ang ating pagdaraanan o pinagdaraanan, tayo man ay niyayanig o pinipino ang Panginoon. One thing we're certain, that we will see Christ face to face. At tignan natin
na ang lahat ng ating mga pinagdadaan ng kabigatan is just a short time. Now, as I lead this sermon, or leave this sermon, how do you see your future? Paano natin nakikita ang ating kinabukasan? Namumuhay tayo ng day to day, of course. Pero kung biglang may nangyari sa atin na ayaw natin? Tayo ang nagsasabing, ayoko nito. Then I have to adjust. Because hindi natin kontrolado in even a second or 5 seconds mamula ngayon na hindi natin alam kung ano mangyayari. What is our response? When we are insulted because of the name of Christ, or meron tayong mga difficult crisis sa buhay natin, paano natin ito haharapin? Again, brothers and sisters, I leave you this passage. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, God may exalt you. Kung hindi ka pa mananampalataya, ikaw ay nakikiramdam, nagte-testing, ito na ba ang tamang relihiyon na aking sasamahan? Dumating sa akin yun. Ito na ba ang aking relihiyon na sasamahan? Bibitawan ko ba yung aking relihiyon na kasalukuyan? At ngayon ay merong di kilalang mangangaral na nandun yung encouragement na tumingin ka kay Kristo. Pakinggan mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano ang ating gagawin? Lagi kong sinasabi sa amin, libre na nga ang Bible app. Noong araw, binibili ang Bible, ngayon libre na nga lang. Binabasa ba natin? And this is the very Word of God. Paano natin malalaman? Bigyan ko kayo ng maikling kwento. Ako'y katolikong background. Alam niyo paano nagsimula ang aking buhay? Meron akong hinanap sa Bible. Yung lagi ko napapanood kapag mahal na araw, yung karga-karga ni Kristo yung krus at may babaeng lumapit, pinahiran siya ng tuwalya. Pagtapos naging 3 yung muka. Pangalawa, hinahanap ko yung Shroud of Turin. Kaya nabasa ko yung New Testament for 1 week. At ang sabi nila, paano mo nalamang totoo yung Bible mo? At paano mo nalamang totoo yung natanggap mong katotohanan? Catholic Bible ang hawak ko. Catholic Bible ang binasa ko. At nakita ko, ang tagapagligtas ay hindi relihiyon. Ang tagapagligtas at makapagliligtas ay si Yesu Kristo. Doon ko natagpuan si Jesus nang binasa ko ang kanyang salita. Salamat sa mga mangangaral na malinaw mangaral. Pero basahin niyo ang inyong Biblia. Magkusa kayo sapagkat ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Huwag nating i-reject itong mga offer na ito. Ilang beses na kayo nakarinig ng offer na ganito. At lagi niyong sinasabing, darating tayo dyan, darating tayo dyan. Paano mo nalaman? Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa makasalanang katulad natin. At ito ay maliwanag sa kanyang salita. Siya'y tinawag na buhay na salita ng Diyos. Lumapit ka. Kailan? Ngayon. Lumapit ka kay Jesucristo. Manalangin po tayo.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na maipangaral ko ang inyong salita sa kalagitnaan po ng Scripture Alone Baptist Church. Maraming salamat sapagkat maging ako ang isang halimbawa na napakatigas ng puso, napakayabang, ngunit bulag. At ang makapagbubukas lamang ng kabulagan ay walang iba kundi kayo. Ginamit ninyo ang inyong salita at sa pagkilos ng Espiritu Santo ay sadyang naging maliwanag ang daan ng kaligtasan sa aking buhay. Ganon din po ang dalangin ko sa mga ngayon pa lamang na muli na nakakarinig o matagal nang nakarinig ng paanyayang ito na sila'y lumapit sa inyo. At nawa sa inyong habag at biyaya, sila ay magkaroon ng bagong kapanganakan. Dalangin ko rin po sa Scripture Alone Baptist Church, tulad ng panalangin ng kanilang pastor, kayo ang ulo ng iglesyang ito, Diyos. Kung kaya't naroon ang tagumpay. Pero nandun din na kami daraan sa maraming mga pagsubok. Ngunit ito ay para suriin, linisin, at kami ay masalang sa apoy tulad ng papaano maging dalisay ang pilak at ginto. At ang aming pananampalataya ay mas higit pa kaysa sa pilak at ginto. Huwag naming katakutan ang mga dumadaang problema at pagsubok at kabigatan sa aming buhay dahil kayo ang nangangalinga sa amin. Katiwala namin lahat sa inyong makapangyarihang kamay ang pinagdadaanan namin. Kung sa ngayon ay wala kaming masasabing problema, maraming salamat. Ngunit nawa sa panahon ng kapayapaan, ay magamit namin ang lahat ng kaparaanan na maging malalim ang aming ugat ng pagkakilala sa inyo, na lumago kami hindi lamang sa kaalaman ng inyong salita, hindi lamang lumago sa relasyon namin sa inyo, kundi makita namin mayroon kaming mga kapatid na nasa kaliwat kanan, harap at likod, na sila rin ay inyong tinawag at hinirang at biniyayaan ng kaligtasan, na matutunan namin silang mahalin. Kahit kuminsan ay nakakainis ang kanilang mga pag-uugali. Ngunit sino kami na para mamili ng inyong kasambahay? Kayo ang siyang tumawag. Kayo ang siyang nagligtas. Kayo po ang namatay para sa kanila. Karoon kami ng puso at matang spiritual na makita na ang inyong dinala sa kapulungan ng inyong lokal na iglesia ay aming mamahalin. Kana kami ay magtutulungan, magpapatibayan sa isa't isa. Tatawagin ang pansin ng mga kapatid namin na nanlalamig at nanlulupaypay, na sila ay bigyan ng encouragement. Sama-sama tayong lumakad sapagkat tagumpay ang nasa atin. Hindi dahil sa ating galing o tamang theology, kundi dahil kay Kristo. Ito ang langin ng pangalan ni Jesus. Amen.